Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Tuesday, September 24, 2024 at another green day dito sa market natin. So medyo may konting pullback siya. Nag-Dow J yung kandila natin pero malakas pa rin yung net foreign buy natin. Grabe talaga. So meron ulit tayong 2.99 billion net foreign buy. Laki niya, no? 2.99 ba? Tama, halos 3 billion yung pumasok ulit dito sa market natin. So walang sawa sa pagpasok yung mga foreigners dito sa market. And pinipitik nga po yung mga banks natin. Kanina umaga mga banks na naman yung yung winners dito sa market natin. Pero yung ilan sa kanila medyo nag-start ng mag-pullback. Alam ko si China Banking Corporation nag-pullback na kanina. Pero humahataw kaninang umaga itong si Security Bank, BDO, si Bank of Commerce, si East West, di ba? So yung pinag-usapan natin noong nakarang araw. So nasa kanila pa rin naman talaga yung sentiment ng mga foreign buying natin. Pero ngayon, medyo nag-shift siya ng konti. So kung napasin nyo na umaga, verde siya. Pagdating ng hapon, parang nag-shift siya. O okay pa rin naman siya pagdating ng close. Pero mas nag-shift siya ng konti sa properties kasi si Ayala naman, umakyat siya. Tapos halos 3 billion, no? 800 million is napunta dito kay ali natin. Okay, so marami pa rin siguro tayong asa ng mga pitik dito sa mga stocks natin. Although, syempre, hindi natin inaalis yung tendency ng market na magkaroon siya ng pullback kasi overbought na karamihan na stocks natin. Ngayon lang din ako nakakita ulit ng ganyan kalalaki ng mga RSI, di ba? Si Security Bank umabot ng RSI 90 plus kahapon. Okay, so ito po yung ating mga trending stocks. So wala pa rin tayong major naman na negative news sa market maliban pa rin doon sa ongoing na conflict sa Israel at saka sa Lebanon pero parang hindi naman pinapansin ng markets natin. So nanguna pa rin mga banks and ito representative si Security Bank number one pa rin sa listahan natin kasi another green day. So nag-up siya ng 1.5%. Talagang tinatry na i-push yung price action niya. So another 131.33 million net foreign buy ulit itong si Security Bank. Tapos si Ali, na may pag siya ngayon, hindi naman ganun kalaki pero nag-up siya ng 2.96%. So maganda rin yung galaw nito eh. So overbought na and then parantoring na rin yung galaw ni Ali. So nandito yung karamihan ng net foreign buy. Meron tayong 801.67 million. Laki no? Ng net foreign buy ni Ali. Tapos nakita nyo na rin ewan ko si Aba. Aba, yan no? 10% si Aba. Laki din ng volume ni Aba. Tingnan mo, 21 million. At saka si Ani. Ayan, so nag 1 million yung traded volume niya. So si Ani yung napunta dito sa pero si Aba dapat din, no? So anyway, nag-up siya ng 12%. Meron siyang 639K net foreign sell. Okay? Tapos si Mega World natin, pinag-usapan siya kasi parang tore din yung itsura ng, although malilit lang naman yung ginalaw niya, pero tignan mo, parang nakakatusok sa mata yung mga kandila. So 1.41% pullback muna si Mega World, meron siyang 17.32 million net foreign sell. Tapos ngayon si ASEN, kanina China Banking Corporation. Ayan. Hindi ko nakuha yung percentage niya pero ito kasi yung pumalit sa kanya. Pero kanina si China Banking Corporation, sabi ko sa inyo, nagkaroon siya ng 2%, 2.57% na drop. Mamaya silipin na lang natin si ASEN. And then finally si SPNEC, nandito din kanina pero nawala din siya pero ito na yung nalista ko. Meron siyang 3.39% na gain. So nagbalik na yung hopefully nag-bounce sa support. Silipin natin mamaya pero may na yung foreigners niya, 1.95 million net foreign sell si spin easy natin. Okay. So more than 14 billion na yata yung pumasok. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Simula mag-trade tayo sa PSC ng ganito kalaki na net foreign buy sa market. Kasi normally mga lang eh. Mataas na yung mga 8 billion, less than 10 billion na net foreign buy. So siguro nga, kaya siguro yung result ng 2 years, 3 years na trading natin, sideways lang siya pero ngayon nag-breakout siya ulit doon sa 7,400. So nag-close nga tayo is 7,432.21. Okay, so good vibes pa rin pero watch out na lang tayo kasi overbought na nga po yung ating markets. So disclaimer ulit sa mga bago sa channel natin. As usual, pakibasa na lang po yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Mayroon po kasing risk na involved sa trading. Due diligence lang po on stocks yung
gusto mong bilhin. And then follow po ako dito sa ating Palami Trader na YouTube channel para updated ka sa mga reviews po natin. Subscribe ka lang po. And then salamat po dun sa mga nagla-like ng ating videos, or kung gusto mo ng guide sa trading, sali ka lang po dito sa trading community natin. Meron tayong join button naman dito. Okay? So double check mo na lang yan. Tapos sa subscribers natin, maraming salamat po. Ayan, medyo malakas ng konti yung mga views natin. More than 1K. So yung ating trend stocks review, mga sample company reviews, yung mga profit or loss, mga sample trades lang naman yan. Basic indicators, technical analysis sa market, fundamentals, yung mga risk management, di ba? Ano ba sinasabi ng market? Overbought na yung market natin. PSC, stock market studies, yung mga basic naman natin. Okay? Double check mo na lang po yan doon sa mga nag-aaral. Tapos sa crypto, follow po ako dito sa ating Palabi Trader na crypto ko to, YouTube channel. So wala pa naman tayong bago dyan. Hopefully may bago tayong review. Malakas pa rin si crypto. So nasa 63K si Bitcoin. So social media, follow po ako dito sa ating Palabi Trader na Facebook account para updated kayo sa mga posts natin. And Facebook page, ayan, pili ka na lang po sa kanilang dalawa. Kung yung susundan mo, yung ating Budeng Peak, mga articles sa local market, sa US, and cryptos. Tapos tingnan natin yung summary ng market. Ayan, naglabas na si Philippine Stock Exchange. Konti lang na post ko for today. Pero anyway, okay naman yung yung market natin. Trending pala yung Pogos. Kasi alam ko 1 month na lang sila eh. So kung hindi, sila yung government na mismo papaalis sa mga foreigners dito sa Pogos natin. Okay. So net foreign buy, sino kaya tong Sina JP Morgan ba to? 2.99 billion net foreign buy. Tapos ang winner natin, sino ba? Oh, properties nga, nag-ship siya kanina. So 0.95. Pero no umaga, 1.5% si finance. Ayan, nag-TP na yung iba sa kanila. So followed by mining, malakas din kanina pero parang nag-pullback nga din siya, no? Okay. So yun yung galaw natin dito. So mga kadito natics, postpone daw muna yung follow-on offering. So normally pag ganyan mahina. So wala masyadong bibili. Kasi nga naman kasi yung price niya ng FOO at saka nung current price niya halos parehas. So 'di ba 1.5 ba to 2 pesos or 1 to 2 pesos yung price na FOO. So wala talaga masyadong bibili. Tapos very bullish pa yung ibang stocks natin, 'di ba? So kaya siguro pinospone muna ni dito. Okay. Can the stock market go up continuously? Siyempre hindi. Here are some suggestions on how to manage risk while staying invested. Ayan, basahin natin to. Gusto rin basahin to. Galing kay Ma'am April Tan. So, suspend muna yung ating follow-on offering. Push back to a later date. So, wala pa. So, PNB recognizes Forbes Best Bank in the Philippines. Projects robust growth, focusing on diversifying its loan toward SMEs and consumer loans. Ayan, may mga good news sa mga banks natin. Kanina umaga, nickel pala yung nauna. Oh. Ayan, hindi ko nakita yung closing eh. Hindi ko na repost. So medyo balance lang yung galawan dito sa markets natin kanina. Pero banks, karamihan banks yung gumalaw na umaga. Okay, Union Bank, corporate stories. Meron ba tayo dito? Meralco rolled in favor of Court of Appeals. Petron listed 16 billion worth of shares after its recent, follow-on offering pala yun. Union Bank approved a capital infusion of up to 1.6 billion. STN, meron din siyang follow-on offering. Vitarich, nawala sa trending to. Award is commitment to good governance. FLI, to Golden Arrow Award. Ayan. So mga corporate stories. Chelsea builds recovery momentum. Ayan, hopefully. Mag-positive na rin siya. Okay. Asia United Bank, di ba? Lahat ng banks pinaghahanap siguro. Asia United Bank has launched Hello Money in Singapore. BPI partners with BuildHub, PH. Meralco, the Court of Appeals has ruled in favor of Meralco and its supplier. Empower, tapos si Ali, ayan, so siya yung pinaka-winner sa big caps, no? Meralco rolled in favor of Court of Appeals in favor of Meralco. BLL Group probes data breach. Meron din, So parang GGS din pala. Kaya pala hindi natuloy-tuloy yung breakout ni BLL natin, no? Nag-umpisa na to eh.
Though S&P 500 close at new all-time highs. So malakas po yung US market kagabi at tapos positive. Ayan, positive yung closing. Tapos yung futures na tinitingnan ko kanina, positive din po siya. So A-REITs, mga galawang kapon, Bank of Commerce. So sino pang banks ang hindi gumalaw? Halos lahat na yata, no? Gumalaw na dito sa mga ano. So dahil doon sa RRR by 250 BPS point. So is it inflationary? Why? Who is this good for? Why such a big cut? Ayan. Nandito siguro sa article ni Mercado Barkada naman natin. Okay, so wala akong masyadong nakita mga news dito sa market. Ayan, patalastas ulit bago tayo mag-review mga trending stocks natin. So guys, yung ating Patreon channel is always open po yan. Yung mga gusto ng guide sa trading po dito sa Philippine markets or kung gusto makita kung ano mga trade natin stocks, sali ka lang po dito sa Patreon channel po natin. Ha? So double check mo na po yan. So punta tayo dito sa galawan sa market. So overbought na, hindi natin pinapansin pero RSI 82% na. Mag 90% kay RSI ni BPSC natin. So medyo nasasagad na siya. Actually Dow G yung candle natin. Pero tingnan natin kasi malakas pa rin, no? Ibig sabihin, late pa din pumasok tong halos 3 billion na to. At kanino kaya yan? So si Ali, pero hindi ko nakita kung sino broker yung halos 1 billion yung pinasok dito sa market. Okay? So breakout tayo sa 7,400 pa rin. So di ba? 7,2 na tayo, di ba? Tama ba? O 7,159, 7,2 yata yung review ko kahapon. 7,2 hanggang nabasa ko pala yung yung sa call, 7,5 pala yung yung call out niya. So okay, follow natin siya. Yun ang ng expert eh. So 7,500 yung yung sinasabi ni Cole sa kanya technical review, analysis, kung meron kayong COL account, so pwede nyo i-double check. Pero sa akin, medyo na nga to, prone na tayo sa mga profit taking. So RSI 82 ba naman? O pwedeng meron pa, kaso baka clickbait na yung yung mga galawan. Congrats po, syempre, doon sa mga may hawak na umaakyat pa rin hanggang today, which is usually mga banks na natin. Okay? So nag-close tayo, 7,432, 0.2%, and meron siyang 2.99 billion net foreign buy. So malakas pa rin yung yung markets natin. Kaya nga hirap maghanap ng kasi ang bilis naman ng galawan, 'di ba? Sina Aba at saka si Ani, hindi sila pinapansin nung nakarang araw pero ngayon nagsi-shift na yata sa small caps yung galawan ng mga big caps natin. Okay? So optimistic yung nakikita pa rin natin for the short term habang walang pullback si PSE na malakas. So dito sa US market, okay po yung galawan nila kapon. So makita mo dito, verde. And yung futures, mukhang malakas din. S&P futures, 0.15. Dow futures, 0.13. Nasdaq futures, 0.27%. Okay, so maganda. Yung galawan, so European markets, maganda rin yung pinapakita. And Asian markets, mix. Mix pala tayo. Ayan. Pero parang mas marami yung verde dito sa Asian markets natin. Okay? So, mukhang maganda ulit. Yung galaw mamaya, crypto. So, pag si Trump nanalo, lilipad yata ang crypto natin. Puro crypto siya, sabi niya sa kanyang mga meeting, conference. Pambayad daw niya sa utang ng US is crypto. So, 13 trillion USD yung utang ng US market o debt niya. So Bitcoin pa rin is malakas pa rin, 63.5. Di ba kahapon pababa yung chart niya, bumawi na siya. Ethereum 2.6. Si BNB umakyat siya kasi malapit na yata lumaya si CZ. So yun yung mga nababasa ko na news dito kay BNB natin. So watch out natin 'yan. Malakas siya, no? 600 na 400 lang to nung nakaraan. Okay, so the rest from red is nagbiberde na rin siya. Okay? So, bumabawi na yung cryptos natin. Meron mapula dito si Leo. Ano kayo meron dyan? Okay, so very good din. Yung galawan ng buong markets. So, balik tayo dito. So, support resistance na lang muna kasi medyo parabolic na eh. Wala na yung wala na yung trend niya. So, nag-breakout na si PSC natin. So, ang tanong na lang is kailan yung pullback, which is inevitable naman, pullback talaga. Ang tanong lang sino sa mga stocks natin yung
tatamaan talaga sa kanya. Okay, so opportunity naman, syempre, pag na-pullback siya, opportunity doon sa mga hindi nakasakay nung breakout natin dito sa 7,200 level. Okay, so silip tayo ng ating mga charts. Unahin natin si Security Bank. Grabe lakas niya, no? O, mataas pa rin. RSI 93 o 92. Halos 93 na si Security Bank. So medyo ewan ko lang pero sa akin sagad na yung yung galawan niya. Ayan. So gaano kalaki? 60% yata to, no? Mula dito sa breakout is 55%. Okay? So 100 na, 100 na natin. Kasi parang yan naman yung psychological resistance ni Security Bank. Hopefully, umabot dyan bago siya magkaroon ng pullback. Pullback naman para makasakay tayo kay Security Bank. So, may volume pa rin siya. Buhay pa rin yung volume niya. And tinutulak talaga siya. 131 million net foreign buy. So, 1.5%. So, nag-normal na yung yung presyo ni Security Bank. Hinabol niya yung actually siguro nga undervalued masyado kasi pandemic period is 80 nga lang pinakamababa eh. So, okay, maganda-ganda yung future nitong si Security Bank. Abangan ko na lang ito sa pullback. Hindi tayo nakasakay dito pero mukhang maganda yung future ni Security Bank. Normal lang naman yung pullback kung magkakaroon siya kasi masyadong saturated na yung market niya. Pero unless meron pa rin, then meron pa rin net foreign buy, pwede siyang itulak na itulak. Yung mga hindi nakakalam, 250 basis points reduction sa RRR ratio ng mga bangko. Okay? So support wise is ano ba yung nilagay natin support? Pwede na rin daw. 95 pesos. Ayan. So nagkaroon siya ng bounce konti kanina pero kung malapit naman is pwede dito sa 91 pesos. Ayan, pwede pa yan. Dito meron siyang support dito last time. Ayan. Okay, so yan na muna yung tingin natin dito kay Security Bank. Sana meron pa siyang additional na galaw bago siya magkaroon ng pullback. Next, si Ali. So, napansin niyo din ba yung net foreign buy niya? So, laki 801.67 million. Hindi ko tuloy alam kung ibebenta ko na yung shares ko dito. So, pero overbought na siya. Overbought na RSI 74. Malakas pa rin yung sipa ni Ali. So, nag-resist siya dito kanina after na nag-gap up siya. Lakas talaga niya, nag-gap up pa. So, nung brinik niya tong dito, kandila sa kaliwa, 37, nag-gap up na siya. So, on the way siya ang sabi naman dito, di ba kung 100 si 40 pesos naman. Sinasabi nila kasi ito yung parang peak niya dito sa area na to. Okay, so pwede. Lagay natin dyan kasi meron namang may leniency ang market sa overbought. Dinidiretso pa rin niya kahit na overbought na yung mga stocks. And syempre, ang gagawin natin support sa ngayon is yung gap. So meron siyang gap dito sa 37 pesos. Kailang watch out na lang kasi sabi ko nga overbought na siya. Ayan. Pwede ba? May trend ba tayo dito? Parang wala akong mag-wait sa kanya. Medyo hindi tama yung guhit natin. Kung ganyan yung gagalawin niya, sakto tayo sa 40. 40 siguro yan, pinaka-resistance ni ali po natin. So overbought watch out na lang, sabi ko sa inyo. Overbought is overbought. Ayan, okay yung RSI at saka MACD formation naman niya. Next, yung mga nagagalawan, yung isa si ABA, so nabuhay din siya, laki ng volume. Pero si Ani yung nasama sa trend stocks kasi malaki yung kandila. So naitulak na siya, 10%. 12% na galawan, wala siyang foreigners, so mga locals to. Kaya-kaya niya butasin tong MA100. So ang next na resistance is 0.58. Tama ba? O 59, 0.59. So maganda to pag bumalik siya, pwede nating ibalik yung resistance dito sa 0.7. Pero kailangan makalusot muna tayo dito sa 0.6 or 0.9. So wala tayong news dito So more on sentiment ng market. So bullish kasi. So pinipitik na yung mga mga dating laggards na stocks. So meron pa ba? Meron pa mga ilan-ilan na iwan ng mga stocks eh. So congrats kung meron ka niyan. Nag-form na rin pala siya nagkaroon siya ng setup dito. Hindi natin napansin kasi nakatutok tayo sa mga bangko. So 12%,
and 600K net foreign sell. Okay, so same sentiment lang kay Abas siguro si Ani. Next, Mega World. Okay, nag-Dow G na si Nag-Dow G yung mga natin maliban kay ayan si BLL maliban kay Ali, si Ali lang yung gumalaw eh. Sino pa yung iba? CLI o nag-pullback pero bumalik siya. Si Robinson, nagano din siya nag-Dow G. So si Ali lang kasi siya lang yung malakas yung net foreign buy. So anyway, balik tayo dito kay Meg. So nag-resist, babalik pa ba diyan? Depende sa market 'yan. Hopefully makabalik siya dito para makapag-TP yung mga kasama natin sa 2.2. And kasi eventually magpo-pullback na si PSC natin. So support is DOS. DOS na lang lagay natin sa psychological support. Ayan, dito Ayan, pwede yan dito. Meron siya dito. Ayan, overbought na rin kasi. Ayan, so merong mga stocks na ayun 10%. Merong stocks na overbought pero nag-overbought pa rin. Meron namang stocks na sinusunod yung overbought which is the latter itong si Meg natin. Okay, so overbought yung ating RSI, watch out na lang doon sa mga holders natin. Simula nang umakyat siya dito sa rally ng market, naka-gain na rin siya laki na rin siya. Umabot na rin siya ng 17%. Pwede na. Pwede ng pitisin, kumbaga. Okay, so pandemic levels dito sa 1.8, nakabalik na rin si Meg natin. So yun lang, observation ko sa kanya, medyo overbought na din yung RSI indicators natin. Bullish na bullish yung MACD formation. Parabolic na yan kasi diretso na umakyat yung price action niya. So pullback siya 1.41%. Ayan, so siguro ito yon. Kasi wala siyang foreigners, 17.37 million net foreign sell. Next, si ASN. CBC yung didiscuss ko sana. Pero anyway, kung si CBC naman, so pullback na rin siya. Ayan. So watch out na lang. Next natin, si ASN. Okay, so nag-trending siya. Wala pa rin siyang foreigners, 13.54 million net foreign sell. Pero tinutulak siya, kinakaya siya ng locals. So ngayon, on the way siya para ibalik yung trend sa ME20. So ito yung trend natin last time. Hopefully makabalik siya or makit muna siya ng 5.6 bago siya mauntog ulit. Pero bumabalik na yung sentiment natin sa kanya. So parang ang niretest niyang support hindi dito sa 5.2 kundi itong support natin sa MA100. So, yung pinaka-resistance, syempre, yung peak natin last time. So, dito na lang muna sa 5.9. And good vibe, syempre. Kasi nga, bumabalik yung mga indicators natin. RSI slightly above 50 and MACD is nag-start ng mag-recover. Ayan, may good sign kahit pa paano. Pero kulang pa rin siya ng net foreign buy itong si ASA natin. And then lastly, si SPNEC, ayan, bumalik na yung price action natin pero wala pa yung good news na yung meron na ba siyang area kung saan niya di ba dati sabi hindi natuloy. So tingnan natin kung i-retest niya ulit yung gap. May gap tayo dito. Tingnan natin kung i-close the gap pa rin niya dito. So kaya ilalagay ko na lang sa may gap area 1.3 yung pinaka-resistance for the short term para kay SPNC. So wala pa rin tayong news doon sa niya, project niya. 3.39%. Okay, tingnan natin. Hopefully hindi siya mauntog bukas. Okay na rin. Nag-rebound yung RSI. Yung MACD hindi pa masyadong re-recover yung MACD formation natin. Pero nag-bounce siya dito sa support natin sa 1.15. Okay, so yun na lang muna yung ating review. So, syempre, good vibes pa rin tayo. Yung ibang hawak ko, medyo hindi gumagalaw. Pero meron naman. Nagpapalitan sila, di ba? Kaya lang, for the last 2 days, 3 days of trading, talagang bangko yung panalo dito sa markets naman natin. Okay, so curious din ako kung anong gagawin ni banks dun sa mga overbought na levels naman nila. So CBC, di ba? Nag-start na mag-pullback. Si East West, nag-Dow G din siya. Nag-pullback si Bank of Commerce. O lumaban si Bank of Commerce. Si Union Bank.
Nag-doji, puro doji na siya. Oh. Union Bank, nag-rush ka ba sa pagbili ng mga to? PNB. And pullback, nakaroon siya ng flag. AUB, ito medyo maganda pa yung galaw niya pero overbought na rin. Okay, so yun lang muna yung ating review. Watch ulit tayo doon sa galaw sa US market. Mukhang sinusundan natin yung galaw kasi all-time high din yung nila S&P 500, yung mga indices nila. Okay po, so yun lang muna yung ating review. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, follow mo na lang po ako dito. And Facebook account, Facebook page, Bodega Pig, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide sa trading sa market. Sali ka lang po dito. Okay? So yun lang, maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.